Panginoon, salamat Panginoon sa binigay mo Panginoon na araw na ito sa bawat isa sa amin. Despite na may mga sama ng panahon na naranasan for the past few days, Panginoon, ang bawat isa. Salamat Panginoon sa platform na to, Panginoon, na hindi kami magkakasama pero ang online platform na to ay nagbibigay ng chance, Panginoon, para sa amin, para magkaroon ng fellowship, Panginoon, pag-aralan yung mga salita, Panginoon, painggan ang mga struggles ng bawat isa, at patuloy na manalangin, Panginoon. Basbasan mo ang bawat isa sa amin na nandito, Panginoon, kay Timothy, kay Melanie, kay Jobs, kay Vicky, at kay Kat, Panginoon, at sa mga makikinig ng recording na ito, Panginoon, ano man ang mga struggles ng bawat isa sa amin, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, i-share, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, para sama-sama kaming manalangin, Panginoon. Hanggang sa mga natitirang oras ng araw na ito, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, kumilos ka sa buhay ng bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, at ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ang binabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung napapansin niyo yung mga nakaraang weeks natin, meron talaga tayong official program. And dito medyo babaliin natin. At least kung kahit hindi naman tayo yung official speaker, pwede naman tayo mag-share. May prepare akong konting questions lang naman to para engaging, di ba? Pero bago yon sa simula, share tayo ng mga testimony ng mga recent na nangyari sa atin for the past few days. Parang maraming nangyari. Pwedeng mga struggle natin, at saka siguro yung mga pagkilos ng Panginoon, kung paano tayo naging safe during typhoon or habagat. Di ko alam kung ano yung mga gusto nyong i-share na na sa palagay nyo makakatulong sa atin, o kaya gusto nyong ilabas para mamaya sa dulo, kasi medyo hahabaan natin yung prayer na part para sa para sa bawat isa sa atin. Sino gusto mag-start? Yun, share ko lang. Awa ng Diyos, kami naman talaga nasa medyo mataas yung location namin, no? Kaya praise God, andun yung favor. At the same time, yung hindi rin talaga namin nararamdaman yung nangyayaring sobrang bagyo. It's parang may to secure yung namin. But then after the andun yung worriness mo, kasi marami yung church namin especially. Sa bababanda yun. Yung daughter churches namin ngayon talagang sira lahat ng mga instrument. So, lagi naging malaki din yung burden, kasi parang syempre may may heart tayo sa gawain. So, marami mga ka-churchmate, di ko alam kung paano tutulong, kasi wala rin naman akong capability na, alam mo yung bumiyahe. Physical kasi yun physical yung kailangan, medyo may skills ka sa pagre-rescue, alam mo yung mga ganon mga bata lang din naman ang kasama ko. Then, aside dan, meron ka mga kaibigan na nakikita mo na nagkakaroon ng problema. Lalo dito sa area namin, kung nabalitaan nyo, Rodriguez, sobrang daming mga humihingi ng tulong. So parang naisip ko during the bagyo, lumabas kami ng mama ko, nagpapaulan talaga kami. Tapos luckily talagang meron din talagang ibibigay ng Lord sa'yo na parang you can be a help. Minsan kasi parang may guilty ka na. Ano ba may tutulong ko? So merong kapitbahay kami dito na gumuho yung pader. Parang yung pader sumalpok dun sa nila, sa kotse. So parang kami tumulong na walang mag-rescue na taga-barangay, kasi lahat busy to rescue yung mga nasalanta ng bagyo na nag-evacuate sila ng So alam mo yun, glory to God, alam mo yung parang the people will see kahit ano pa man yung kaya nating ibigay na small things. If we give glory, magkakaroon talaga tayo ng silbi, kahit feeling natin parang we're doing nothing. Siguro this time na pahupa na, siguro yung nagsusupport sa mga fundraising ng ibang mga maraming grupo ang nag-aano ngayon na need ng help. Pero siguro kahit mga paano-anong support. Ngayon currently nagpa-fund kami ng dito sa subdivision ng may magsusupply ng mga groceries para sa mga nasalanta. So yun lang. Salamat sa provision ng Lord. Sana maging maraming learning, dapat hindi lang nagiging circular na lang na nangyayari, babaha, ulit-ulit na routine. Meron nag-post nun parang nagkaroon ako ng realization doon, kayang dapat, saan ka kaya dapat doon mag-improve.
na hindi ka lang nagiging rotation yung nangyayari. Mm. So yun lang. And I hope everyone is okay at hindi nagkaroon ng ganong scenario na talagang wash out lahat ng gamit. Ayun, sa inyong lahat. Oo nga. Question Mela, yung mga tawag dito, mga initiatives, yung tawag doon, yung drive ng donation, ano yung sa area lang i-distribute kasi mas malaping diyan, 'di ba, recipients? Tama ba? Okay, kasi ang dami kong grupo na medyo Yan. concerning ko nga rin eh. Sa church, syempre talaga di mawawala yan. Mga members at the same time yung daughter church talagang apektuhan. At the same time, yung community namin dito sa barangay, kasi may mga matabing ilog yun yung mga concern. So may ibang grupo din na mga kaibigan ko na nagbubundok. So parang nga kasi ano ba uunahin ko tutulungan. Ayun. Okay din yun. At least maraming, kumbaga, network na pwede mong ilabas yung blessing kung meron. Tsaka, pinaka best way na makatulong tayo, yung prayer, di ba? Kasi, lalo yung iba, kung di nila alam kung anong gagawin, malamang sa sobrang nagpapanik sila during that time, di nila naisip. Siguro yun yung gift na meron tayo na pwede nating i-share, di ba? Kung di man tayo physically available, beyond anything, parang yung prayer yung pinaka malaking share natin eh. No? Parang naalala ko anong bagyo, si Norman, pinasok ata sila ng tubig sa loob eh. Sabi ko nga kung kailangan mo ng tulong na na maglilinis, patawag niyo lang kami. Kung available kami. Ito, yata nung pagbaba ng tubig, putik, yun naging struggle. Putik talaga. Kasi from bundok yung pa naman, sobrang putik. So yun din, sabi ko nga sa mga, kasi from the experience ng Undoy, talagang nagsi-second floor, tapos hindi na madaanan yung tulay. Di ba may tulay kayo na daanan? Talagang medyo restrict na kasi lumaragasan ang tubig doon. Sabi ko nga sa mga ka-churchmate, inopen daw yung church, yung main. Pero baka kasi abutin. Sabi ko na nga, papapasukin ko ba silang lahat dito sa bahay? Parang iniisip ko kasi wala na silang pupunta. Sabi ko baka naman hindi ko kaya accommodate. Oo. Pero awan ng Diyos. Hindi diba? naman ba? Ayun na nga. Pero alam mo walang kailangan, di ba? Kaya, pero awan ng Diyos, di naman umabot ng ganong kataas. Kasi last time nangyari yun talaga. Sobrang taas ng tubig yun sa Undoy. Kaya yun. So yun, ngayon ba, kamusta yung church nyo? Yung daughter church lang na sa may gitnang bayan, yun yung medyo, kasi talagang walang natirang gamit. Sound system, so hindi yung mga kasaksakan, lahat ng gamit as in, siguro umabot kasi yata ng, walang second floor so talagang napapad lahat ng mga gamit. So pero kung tulong-tulong naglinis, maraming mga ka-church nung nagtulong-tulong. Salamat Melay sa pag-share. Actually pag may question kayo, mag-unmute lang kayo kasi parang nagkukwentuhan lang naman tayo dito. Sinong next? Ikaw Tim, may gusto kang i-share o pass? Mamaya may mga question ako, sigurado lahat tayo magsasalita. Ano Tim, sorry? Yung buti kalas Melay. Pero yung minsan ang problema, alala ko pa rin kwento dun sa panahon binibless yung mga tao pero nakakalimutan nila yung bahay which is yung pero minsan ganun nga tayo. Alam mo sa amin din buti na lang dahil ang Bacoor mababa yan. Kung nakita nyo sa mga FB yung Bacoor, sa Pote, yung part na yan talagang konting ulan lang nagbabaha yan. Pero sa amin, subside ng mabilis. Kaya lang problema, kasi yung church namin nirerentahan. Medyo luma na yung para siyang bahay kasi, buong bahay. Pero tinanggal namin yung mga division. Kaya medyo luma. Kaya lang, siguro sa sa kalumaan, nagkaroon na ng tagas. Yun lang naman, hindi naman nabasa yung mga lang, mababa lang. Pero yung mga gamit, kahit paano, secure namin. Awa ng Diyos. Nag-subside naman agad. Kaya yun lang, medyo re-repair yung
Kasi kahoy, puro kahoy yung Tim. Yes, luma pa. Oh. Yero, tas kahoy pa yun. Oo. Ang lakas pa naman magano yan, yung sisip-sip ng ng tubig. Mm. Okay lang mabasa pero yung sisip-sip ng ng putik, ng Oo. tubig, yung mahirap eh. Nakapaglinis naman. Ang nalungkot nga ako siyempre, kahit pa paano yung area namin, kahit gano'n, nagsasubside na doon yung tubig. Unlike nga doon sa kinukwento ni Mela, di ba, mababa. Kaya, ewan ko ba, bakit the more na, the more na maraming ginagawang progress ang Pinoy or ang Philippines, mga, daanan, mga tulay, diba? Pero, mas mabilis na rin alam mo yun, yung ganun. Kaya, wala, ganun talaga siguro ang tao. Yung ginagawa, siguro talagang iasa na lang natin sa Panginoon. Ang mahalaga, ligtas pa rin tayo. So, yun lang yung naging struggle namin dito. Actually, 2 days yata ako hindi nakapasok. Kasi nga, hindi Talaga? makabiyahe kahit motor eh. Kahit motor, pero nung ikalawa, pinayagan na kami mag-work from home. Pero babawiin namin yung isang araw na hindi na yung pinasok. Siguro. Ganun. Reschedule nila. Wala eh, may quit sa kumpanya eh. Alam mo naman to. US Anong kasi. company kayo, Tim? JP Morgan. JP Morgan. Saan ba office niyan? Makati. Tagig. Tagig. Okay. Kalayaan. Sa Ano ka na? On-site ka na, Tim? On-site? On-site na. Hybrid Kaya lang, medyo, hybrid kami pag Friday. Okay. Tapos, yun lang. Medyo strict sila. Kasi alam mo na yung pwedeng struggle lang. Pero ano naman sila? Concerned din naman sila sa mga. So far, sa biyaya nila, okay na. Yun lang, yung mga ilang kapatiran din na hindi naman, sabi ko, blessed pa rin kasi hindi talaga yung nawalan bubong o sino ng bubong ng tubig. Unlike sa mga nakita natin dyan, sa mga lugar. Sabi ko, marami pa rin ways para purihin natin. Yun lang, pasalamat. Amen. Pati kayo, safe tayo lang. Oo nga eh. Reserve mo yung iba mong sasabihin, Tim, ha? Mamaya ba i-share ka pa eh. Yun. Meron ba? Vix, Kat, may gusto kayong i-share. Jobs, pwede ka rin mag-share, ha? Uy, si Evelyn to, sigurado. May pumapasok si Evelyn ata. Kaya habang nag-iisip kayo, mag-unmute kayo pag feeling nyo nakausap kayo ng Panginoon, i-share yan. Siguro habang nag-iisip yung iba, welcome. Evelyn, ikaw ba yan? Ayan. Ay, sino ba to? Sino ka? Evelyn ka ba? Mag-unmute ka nga. Naka-video. May kinig lang. Ano ba to? May kinig lang ako sa inyo guys. May ginagawa lang ako dito sa bahay, sabi ni Kat. Okay, Kat. Sisikapin namin i-record to. Pero yung activity natin mamaya, kailangan magsasalita pa naman. Kasi may prepare ako. Pero ayun, habang nag-iisip kayo kung ano yung gusto nyo i-share, si Vicky, tinakasan tayo nawala bigla Or si Vicky tong opo. Baka siya yan. So ayun, habang okay, tama, si Vicky nga yung opo. Akala ko si Evelyn. Okay lang, Vix. Pag gusto mong mag-share, mag-unmute ka, pero habang nag-iisip ka siguro, ako muna sa testimony, kung ano yung mga nangyari for the past few days, siguro medyo familiar sa similar lang tayo ng experiences ng bagyo. Pero siguro ang realization namin mag-asawa, salamat sa Panginoon kasi nasa sitwasyon kami na inaalala na lang namin kung ano yung mga struggle for the past years nung panahon ng nag-aaral kami. Pag may bagyo, yung kada ulan na lang, iisipin mong maghakot ng mga gamit, iaangat mo para hindi mabasa. Alala ko na nung sa Pasig pa ako nakatira, tapos pumapasok ako sa Angono. Naalala ko, umikot pa ako ng Rosario, tapos sasakay ako ng truck para kasi baha sa Taytay. Pero mga ilang araw yun na ganun yung setup. Kaya puri ng Panginoon kasi kahit pa paano, hindi na namin iniisip yun ngayon, although mabigat pa rin sa ang tawag doon, sa isip kapag alam mo yung mga kaibigan mo nandun na nag-aalala kayo, mga kapamilya mo.
Kaya ginagamit ng Panginoon yung mga ganong setup siguro para para mag-rely tayo lagi sa Kanya. Hindi tayo tumitigil ng panalangin. Alala ko yung topic namin kagabi sa prayer meeting, about consistency ng prayer, prayer life natin sa yung buhay ni Jeremiah na pinaramdam sa kanya ng Panginoon yung pagiging lugmok para hindi siya tumigil ng pananalangin. Ganun din tayo dun sa experience natin na yun. So yun lang, binabalik ko lahat ng papuri sa Panginoon kasi kanina din si Jobs, malamang ito rin yung sasabihin niya sa testimony namin about ang tawag dito. Nag-resume kami ng weekly children center dito sa Green Ridge. Siguro pag nakita kita tayo ng Saturday dito, dali niyo yung mga anak nyo. Tapos every Saturday morning yun nagkakaroon kami ng parang mga children activity lang naman, storytelling, tapos games para makatulong sa kanila pagtanda nila, maalala nila na may mga ganitong effort ang ginagawa ng Panginoon sa buhay nila. Hindi para lang ang tawag doon. Masaya may activity pero ang purpose ito para i-share sa kanila yung salita ng Panginoon habang bata sila. Although matagal na siyang progress na activity kasi syempre pag habang tumatanda sila marami silang distraction, lalo pag nag-aaral na sila, lalo pag nagkatrabaho na sila. At least habang bata sila matataniman sila ng mga ganitong aral like mga stories from the Bible lang, yung mga basic stories. Malaking tulong yun lalo ng mga bata tayo kung maalala nyo. Kaya yun lang. Unless may gusto pa kayong dagdag Kat or Vix, pwede nyo i-type na lang kung sakaling hindi kayo makapag-unmute. Bago tayo tumalun dun sa parang fellowship activity natin, actually question and answer lang din yun gusto ko lang i-share tong Bible verse na to. Kung may Bible kayo, kung may online app kayo dyan ng Bible, basahin natin sa Hebrews 10 verse 24 to 25. Ito yung sinasabi dito. Mas maganda i-practice natin na lagi nating basahin yung Bible natin para maalala natin kung saan exactly yung mga verses na yun. Sabi dito sa Hebrews 10:24 sa English, "And let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching." So yung verse na to nagpapaalala sa atin na ang Panginoon ini-encourage tayo to provoke unto love tsaka sa good works. Kaganina yung shinare ni Melay, yung mga regardless to kung kapatid natin sa pananampalataya, kapitbahay, kamag-anak, kaibigan, kung may nakakaaway tayo kasi tinuturuan tayo ng Bible na mahalin kahit yung kaaway natin. So God is provoking us for love or unto love and good works. Pati yung mga paggawa ng mabuti araw-araw sa salita at sa gawa, dapat nakikita sa atin yon bilang mga Kristiyano. Itong activity natin na ginagawa na to para naman palakasin kung madalas kasi nanghihina tayo, di ba? Madalas nakakalimutan natin kung ano yung commitment natin sa Panginoon, yung covenant natin on with our lives being Christians, di ba? Regardless kung ano yung saan tayo nagsisimba, ano yung religion natin, those are helping us to shape our Christian life naman. And then second, it's reminding us not to forsake the assembly. Ito isa ito sa mga bagay na finormulate ng Panginoon. Hindi ako, ni Tim, or ni James, or ni Melay, or whoever was in this activity. Pero sinisikap ng Panginoon na i-reach out tayo para sa pag-assembly at pag-aaral ng salita ng Panginoon. Maliban doon, meron tayong one day for every week para mag-focus, para ibigay yung worship natin sa Panginoon. Kaya lagi nating wag nating i-take for granted yung araw na yon. Para sa Panginoon yun Kaya pinapaalala sa atin na wag nating kalimutan yon. Pangatlo,
pinapaalala sa atin na sabi nga dito sa pang ilang line ba to? Pangatlo, not forsaking the assembling of ourselves as the manner of some is. Kasi nga, yung iba, pinapaalala sa atin na nakakalimot sila. Tayo bilang, kung nakalimot tayo, isa tayo sa mga yon, pinapaalala sa atin na alalahanin natin ang ating mga sarili at ang mga kapwa nating Kristiyano. And then kung tayo naman yung nakaalala at yung ibang di nakakaalala, ang responsibility natin, panalangin sila. Hindi para laitin sila, uy, ano ba yan, di ka naman umaten, or di ka naman, hindi mo sinisikap umaten. Well, tayo, responsibility natin na ipanalangin sila at hindi sila i-judge. Kasi Panginoon lang naman yung may karapatan para to judge them. And as part of being a Christian, our covenant to God is to pray for our brethren kung nangihina sila. And pangilan na ba ako? 2, 4, 5. Exhorting one another. Dito sa saan na ba yung notes ko? Exhorting one another. The term exhort means to strongly encourage or urge someone. Mabigat yung salitang urge someone to do something. Ibig sabihin, mabigat, may kabigatan na i-encourage natin yung isa't isa to do something. In this context, it involves providing support, encouragement, and even correction if necessary to one another to stay faithful and committed. Hindi ito para lang mag-join sila dun sa activity na to. Hindi lang yon. Beyond that, at least yung commitment natin sa Panginoon to always stay on track with our prayer, our faith, na wag natin kalimutan ng Panginoon beyond anything else. And so much more, ito yung pang-anim na point, and so much the more dun sa after, but exhorting one another, and so much the more, ang sabi dito, this phrase underscores the increasing importance of these practices. So, ibig sabihin, hina-highlight talaga yung mga nauna kong binanggit, hina-highlight yung importance nitong mga to. And lastly, as you see the day approaching, pinapaalala sa atin ng Panginoon na the day refers to the return of Christ or the end times. As this day approaches, kailangan may mutual encouragement and steadfastness in faith becomes even more critical. Critical yung stage ng buhay natin ngayon. Ng panahon natin, regardless kung ilang taon tayo. Maganda nga, malalakas pa tayo, di ba? Magkaka-edad lang naman tayo halos 37. Ang pinakabata dito si Jobs kasi nasa 33. Tama ba ako na? 4 years yung agot natin. Ayun, 33. Critical yung times. Kasi nalalapit na yung pagbabalik ng Panginoon. So habang malakas tayo, ni-imagine ko may mga kakilala tayong matatanda, di ba? Yung mga lola natin. Yung lola ko 85, 86 years old na. Nahirapan na siyang umilos, magsalita, dumumi. Gusto ko naman tumanda ng ganun, pero ayokong dumating sa point na yun na hindi ko in-exhaust yung effort ko para ibalik yung strength ko, yung talent, and kung anong binigay sa atin ng Panginoon. Sana wag tayong umabot sa ganun. Personally, ni-encourage ko kayo, Kat, Jobs, Vix, Tim, Melay, di ba? And sa mga makikinig ng recording na to, habang malakas tayo, gawin natin lahat ng paraan para ibalik natin yung lahat ng effort natin para sa Panginoon. Kung ano man yung resources na pinahiram sa atin ng Panginoon, like kung mayroon tayong resources of wealth or health, 'di ba? Or skill about building friendship or communication, 'di ba? Gamitin natin yung tool na yon to give back all the praise to our Lord. Tapos on our regular fellowship, we encourage bilang practical application ng mga natututunan natin for the past ilang session na ba tayo. May 3 recording tayo na may mga learnings tayong natutunan. This is a reminder for us to get in touch with the regular fellowship. Hindi lang dito, lalo kung may inaattenan kayong church. Be involved sa lahat ng mga, hindi naman sa lahat. Kung hangga't kaya nyo, kung anong calling nyo sa Panginoon, kung anong ministry man yan, about helping or music or teaching, whatever,
kung wala pa kayong ang tawag doon, commitment or activity or activeness on those fellowship, we encourage you to be on those regular fellowship. Tapos we can also have encouragement and accountability sa mga kapwa natin believers like us or mga kaibigan natin na hindi nakakilala sa Panginoon. Responsibilidad na natin sila ngayon, and we have that accountability para sa Panginoon. And then lastly, we anticipate the coming of Christ in Christ's return, the reminder of the day approaching. Ito yung motivation natin bilang mga believer to stay vigilant and faithful, knowing that our time is limited and precious. Mahalaga, tayo ngayon, mag-usap lang naman tayo mga 30 minutes to 1 hour, di ba? Kasino lang naman yun, di ba? Sa ang buhay ng tao ay, ang average na buhay ng mga Pilipino ay naglalaro lang sa 64 years old. Kung may nakikilala kayong lumagpas doon, ibig sabihin, maganda yung lifestyle nila, bonus na binigay sa kanila ng Panginoon. Pero imagine, 1/4 ng buhay natin, nag-aaral tayo, or kalahati ng buhay natin, nag-aaral tayo. 1/4, pagod na pagod tayo sa trabaho, di ba? Kasino ba naman yung isang oras, di ba? Ang supposedly sa 7 araw sa isang linggo, yung 24 hours na yun sa Panginoon dapat yun, di ba? So hindi to parang optional na activity. Ito ay requirement talaga para lumakas tayo. So that's why ginagamit yung online platform na to para reach out tayo kahit di tayo magkakasama. Kaya ayun, sana may natutunan tayo sa maiksing verse ng Hebrews 10:24, kasi it reminds us to strengthen ourselves with this fellowship, and paalalahanan tayo na wag tong maliitin yung mga ganitong activity, kasi ito lang din yung magpapabalik ng strength natin kung nakakalimutan natin, kung di natin alam, di good news, kasi alam na natin, accountability naman natin yun to expand, di ba? Powering lang dito talaga yung sinabi mo. No? Sa akin kasi nagmamatter yun eh. Minsan yung pagiging exhausting ko, naapektuhan din talaga yung ko. Minsan nga, nagigild ako pag may mga Saturday di ko kayo na-attenan. Yung subdivide ako, but I see to it na there is time for the Lord, kasi hindi nga talaga yan option. It's a requirement, actually. Nakakahiya. Minsan may mga moment ako na may prayer meeting kami every Saturday morning kasi, 7 a.m. Tapos, minsan ako pa yung minsan, pag ako na-assign sa food, minsan medyo nalilito kasi nagpe-prepare ako ng food. Pagdating ko doon sa prayer, alam mo, nadudurog yung nalulungkot lang ako. Minsan, tatlo lang, 4, corporate prayer, parang, eto lang yung umatin. Tapos, muntik pa akong hindi aatin kasi parang, magiging dalawa na lang. Ang option ko nun kasi parang ako yung cook. Ako yung nag-prepare nung breakfast namin. So, medyo talagang hassle magpe-prepare. Pero parang sorry Lord, parang may ganun pa akong option. Next time ako, pag sabi ko, cook naman ako, parang excuse ako. May ganun minsan talaga eh. Parang feeling mo, excuse ka. Tapos nalulungkot, gawain ng Lord, 4 lang kami, parang kakalungkot. So, parang yung sinabi mo, hindi option eh. It's a requirement. So, parang nare-review ako doon. It's good to be reminded na do hindi ako pastor eh. Kasi minsan reason niya ng makagaya ko eh. Ng mga sitters. Tayo usually, lahat. ang obligation sometimes kay pastor lang, kay lang, sa asawa ni pastor, minsan sila yung nasa church, parang nasa kanila lang yung burden na yan eh. Pero no, hindi talaga. We are part of the body eh. So talagang, minsan talagang gagamitin ng kaawing katamaran. Hindi nga katamaran, minsan marami kang nire-reason dito pa lang, nagtatala na yan. So talagang kailangang labanan. So that's a good reminder. You always looking back, it's not an option. It's a must. Mahiya ka sa Lord. So thank you. It's really helping. Thank you, Melay, sa pag-add ng few lines na yon. Kasi kahit kahapon, umattend nga kami ng prayer meeting. Sa totoo lang, tinatamad ako
Hindi ko nga 'to sinabi kay Jobs, eh. Tinatamad ako ngayon. Parang sa likod ng isip ko, sana umulan ng malakas para ano, para hindi na kami lumabas. Pero isa sa mga panalangin namin kagabi, bigyan kami ng magandang panahon para tumuloy. And kung ano man yung ano, ako personally, kung ano man yung nararamdaman ko na ano, madalas ano, iiwas ako dun sa mga commitment ko na yun. Ano, yung Panginoon yung kahit naman sabihin kong, "Hindi, kaya ko 'yan. Kahit anong mangyari, ito yung commitment ko sa Panginoon, eh." Kahit anong gawin ko, hindi ko magagawa 'yun kung hindi ko rin hihingin yung tulong ng Panginoon, 'di ba? So, 'yun, medyo gano'n talaga yung ano, yung nature natin bilang mga tao kasi mahina tayo. Meron akong prepare na mga questions dito. Saka ko nasasabihin, pero i-share ko yung screen ko, Ayan, nandito lahat ng pangalan natin. Kompleto ba? Arcgel, Jobs, Vicky, Kat, Melanie, Timothy. Kung sino yung mabubunot, lahat naman tayo, ubusin natin to. May specific akong question, tapos sasagutin nyo lang. Kayang-kaya nyo sagutin to. Tapos ako kagad eh. Oy, Tim! Okay ka ba? Ready ka ba? May pagkalakpak pa. Hindi ko na. Nakaka-pressure. As mo na si Tim, balikan na lang natin si Tim. Mamaya ka na, Tim. Okay. Yan, sunod si Vicky, Vicky, ikaw kasunod, Game Team, ikaw na muna. Ito na yung question ko. Can you share a time when you face a challenge and how your faith helped you through it? Yung kanina kasi, chinat ko na. Text na lang yung sagot ko. Sige. Chat mo na lang. Ano daw yung pwede mong i-share yung mga pagkakataon na naka-experience ka ng challenge sa buhay mo and how your faith helped. Paano nakatulong yung pananampalataya para makasurvive ka? Para sa kaalaman ng lahat, na bilang pastor, ano yung mga major? Alam ko na-share mo na to during our first session, pero for the sake of new listeners like Kat, Jobs, and the rest, yung mga nasa recording. Okay. Both parents mo ay umuwi na kay Lord. Sobrang challenging yon kasi yung guidance ng parents na wala. O nga, no? Ilang taon ka nun, Tim, nung nawala sila? Bumalik sila sa Panginoon. Kung tutusin, parang exciting kung mga Kristiyano na tayo. Parang exciting yun para sa akin para bumalik ka sa Panginoon. Hindi para dahil mag-separate ka sa family mo, iiwan mo sila dito sa mundo. Pero dapat mas ma-excite tayo sa ganun, di ba? Mabigat lang. Personally, parang ang hirap nun, maiwalay ka na mag-anak, di ba? First year sa mom ko, tas graduate na ako nung college yung sa father ko. Siguro nung mga, kahit ngayon, di ba? Kahit lola natin, o kaibigan, kahit nga kapitbahay lang, pag meron kang tight relationship sa kanila, mahirap bumitaw sa mga taong yon. Pero kung alam natin na Kristiyano sila, kilala nila yung Panginoon, and nakikita mo sa buhay nila yung commitment nila sa Panginoon ay malalim, kung ganun din tayo sa buhay natin, mas ikatuwa natin yun kasi ibig sabihin, grabe, kasama mo yung Panginoon sa sa langit, 'di ba? Pero syempre hirap pa rin, buti meron ako family sa church at yung mga elders, meron sila guidance sa amin. Mahirap mawalan ng magulang, kaya kung may mga magulang pa rin tayo ngayon, pasalamatan natin yung Panginoon kasi binigyan tayo ng magulang, 'di ba? Pa rin. Minsan mas malaki yung tulong ng mga taga-church kaysa sa mga relatives. Guro kasi dinesign ng Panginoon yung fellowship na yon para i-strengthen nga tayo, no? Lalo yung mga relatives kasi kung hindi naman lahat nakakilala sa Panginoon, di nila maintindihan, posibleng gamitin pa nga yun ng kaaway, no, para i-challenge ka, kaya mabigat. Pwede nating sabihin na biyaya yun sa buhay ni Tim, no, sa'yo, Tim, na nangyari yun kasi binigyan ka ng Panginoon ng challenge para mas lalong mag-rely sa Kanya kahit na wala ka ng magulang nung time na yun, no?
yun lang until now. Continue naman ako sa pag-serve sa kanya hanggang sa meron pala ako calling from the Lord to lead His people. Binigyan ako ng mga flock. So nga, praise the Lord. Kasi yun yung step ng Panginoon para ibigay yung responsibility na yon, yung calling na yon sa kapatid natin ni Tim. Alamat Tim okay to that is how faith move on Timothy's life after that huge challenge sa buhay niya. Salamat Pastor Tim. Sino bang next? Si Vicky. Vicky, ikaw yung nabunot ko kanina. Ito parang okay to. What are some specific prayer needs you have right now? Maliban dun siguro or kung gusto mo i-expand yung mga shinare mo nung nakaraang session natin, yung first session natin. Ito, specific prayer needs kasi mamaya magpipray tayo, baka gusto mong i-expand yung coverage ng prayer natin. Ano yung specific prayer needs that you have right now, Bix? Since from the start na nag-session tayo ng ganito, na-share ko naman na yung family problem ko, especially sa mga anak ko. So, priority ko ngayon is, yun nga, masolusyonan yung ganong bagay, na magkaroon kami ng strong family ties, syempre with the help of God, yung faith namin kay Lord. Yung ngayon, hindi siya ganun strong talaga. Magkaroon kami ng kahit once a week na engagement kay God, with the whole family, including yung mga bata, para bumubukas yung isip nila sa mga ganitong gawain patungkol kay God. Siyempre, yung pagiging mabuting tao rin, since kasi lumalaki na sila. So, may mga actions na sila na dapat nilang i-consider na okay ba ito kay Lord? Hindi ba ito makaka-apekto sa mga tao sa paligid ko, especially sa magulang ko? Hindi ba ito makakasakit? Yung mga ganong thinking. So, yun yung una kong hinihiling talaga ngayon. And second, syempre, sa health na rin namin, mag-asawa, kasi since kami naman yung gagabay sa mga bata. So yun, sana magkaroon ng power si God na maging healthy kami mag-asawa, kasi we both working para sa mga bata, para sa family namin. So yun, gabay lang sa everyday naming pag-alis sa bahay, going to office, going to work. Then, ang third naman is yung both parents ko and in-laws, yun. Maging pa rin sila. Makasama pa rin namin sila ng matagal, since kailangan pa rin namin ng guidance nila. Magulang so, yun pa rin, siya. diba? Okay. Yes. Family. Health, Yes. family, strong relationship ng pamilya sa sa Panginoon. Yes. Magkatrabaho ba kayo ng husband mo, Vix? Ay, hindi naman. Hindi. Okay. Anong trabaho niya or saan siya pumapasok? Sa food company, pabrika ng tinapay. Dito lang sa Pasig? Yes, sa may Kapitolyo, Pasig. Okay. Sige. Salamat, Vix, Isasama natin sa dulo ng session natin. Medyo habaan natin yung prayer natin para makonsider natin lahat ng mga prayer requests kung meron man. Thank you, Vix. Oy, Kat, ikaw yung nabunot namin. Wala kang ref dito, Kat, pero chat mo na lang, Kat, Ito yung tanong para sa'yo dapat, although ito yung sa testimony, pero ito na rin siguro yung question ko sa'yo. Can you share a praise report or at least a testimony of what God has done in your life? Testimony lang natin kanina. Pero alam ko, pwede mo i-search sa pangyayari sa buhay mo ngayon kung anong ginawa ng Panginoon sa buhay mo para marinig din ng ibang kasama natin. Welcome, James! Mele, ikaw na yung asunod. Sige, habang inaantay natin yung matitira kami mag-asawa. Parang ako yung magpapaubaya. Kanina, shinare ko lang naman, James, yung Hebrews 10:24-25. Pasok nga kasi ang natin ngayon yung fellowship to one another. Sabi ni Kat, basahin ko kasi sa recording dito lilitaw Sa akin siguro kasi broken family ako, tapos lumaki talaga ako na nagalit sa nanay ko.
Kasi sa buong buhay ko, 2 beses ko pa lang siya nakita. Talaga, pasalamat ako sa Panginoon kasi inalis niya yung mga galit sa puso ko nung nagpunta ako sa kanila. Talagang kahit di siya humingi ng tawad, ako na nagsabi na pinapatawad ko na siya. Galing, no? I mean, na-amaze ako dito at no, kasi di ko alam kung paano shinape ng Panginoon yung puso mo para magpatawad. Kasi di ko alam, wala ako sa katayuan mo para sabihin na, hindi, siguro madali niya lang ginawa yon or paano niya na-convince yun, siguro mabuting tao yung magulang niya or I don't know. Pero para mangyari yun, bago nangyari yun, dinesign talaga siguro ng Panginoon na magkaroon ng ganitong situation sa buhay natin. Kasi 'di ba? Alam ng Panginoon lahat, from past to future. Alam ng Panginoon kung anong iniisip natin. Di natin kayang isipin kung ano yung kaya niyang isipin. Di natin kayang intindihan bakit ba ito nangyari sa pamilya ko? Magkahiwalay yung pamilya ko, iniwan ako ng magulang ko. Pero para mangyari sa yun, yung napatawad mo agad yung magulang mo kahit na ilang beses lang ay nagkita, 2 beses mo pa lang siya nakikita. That proves na na yun yung hiwaga na kayang gawin ng kapangyarihan ng Panginoon. Tama, sabi ni Tim, Amen, He made all things beautiful in His time. Perfect, laging perfect yung timing. Di ko pa, dati inisip ko, ano ba yun, parang ang malas-malas ko naman, lagi, nawalan ka ng gamit. Naalala ko ng Ondoy, nalaglag yung cellphone ko, parang inisip ko, ang malas-malas ko naman, pinaghirapan ko yung cellphone ko, nets nawala. O kaya, pag may nangyaring mabigat sa buhay natin, iniwan tayo, namatay yung magulang natin, parang yung nangyari kay Tim, di ba? Guro kung nangyari sa akin yan during that time, baka ma-question ko yung Panginoon sa pangyayari na yon. Tanong pala ni James Kat, kailan nangyari yung forgiveness? Sabi ni Kat, sagutin mo na lang Kat, kailan daw nangyari? Sinabi ba ni Kat dito? Pasalamat ako sa Panginoon, inalis niya yung galit. Nagpunta, kailan ka nagpunta? Kat, pangalawang pagkakataon ba? O sa unang pagkakataon pa lang ata, napatawad mo na siya. Sabi ni Kat, hirap yun kasi di ako lumaki sa kanya. Tapos, siya yung nang iwan sa amin. Matagal yung process. Talaga. Ilang taon ka nun, Kat? Siguro, para more specific. Kailan ka nagpunta? Yung unang punta mo na napatawad mo na siya? Ilang taon ka nun? Nung nagkita kayo? Kasi kung matanda ka na, siguro, baka sabi natin, medyo mature tayo mag-isip. Pero, hindi ko rin masabi kasi, depende sa lalim ng galit natin, di ba? Kaya, gusto nating maintindihan, lalo sa mga makikinig ng recording na to, paano kumikilos yung Panginoon sa buhay natin. Kasi ito yung life testimony ni Kat, kung paano siya nagpatawad, paano kumilos ang Panginoon para magpatawad siya sa magulang niya kahit iniwan siya. 1 year old niya kami iniwan, tapos unang kita niya sa amin, 10 years old. Talaga? Ako, tapos next kita ulit namin, 30 plus na yata ako. Ibig sabihin, 10 years old na patawad mo na siya. Tama ba ako? Or nasabi mo kasi long process eh. So parang 10 years old ako, parang medyo yung galit ko siguro mga 10 bata pa lang yan kasi parang hindi ko pa naintindihan yung pangyayari sa buhay ko. I'm not sure, pero pwede mo i-correct doon, Kat. So dugtungan mo na lang yung chat, Kat, to describe paano naging process. Kasi itong ganitong nakikilala natin yung isa't isa. Kasi ito yung mga bagay na pag may mga personal time tayo kasama yung Panginoon, lagi nating isipin na halimbawa ako, pag mag-isa lang ako, iniisip ko ano yung mga struggle ko sa buhay. Ngayon, accountability na natin to. Isipin natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya, ano kaya yung struggle nila. Kasi wala na tayong excuse para hindi manalangin kasi ang daming reason para manalangin tayo. Kung nauubusan tayo ng personal reason para manalangin. Accountability natin, ipag-pray yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Ito yung focus group na to. Panalangin natin yung mga ganitong struggle. Kasi continuous yung struggle natin. Sino kayang mapalad ang kasunod?
Hindi mo pa yata natatanong si Melay. Ayun nga pala. Uy, nakalusot ka din, Melay. Pero ikaw yung kasunod, Jobs, tapos ako. Ito na lang, Melay. Ito siguro magandang question na ito. How has God been working in your life recently? Ito, ilabas mo yung mga nabanggit mo sa testimony, pero yung mga major na kumilos yung Panginoon sa buhay mo recently. Baka may na-miss kami dun sa mga dinescribe mo nung mga nakaraang session. Ako kasi talagang medyo nagkakaroon ako ng personal issues. Kasi meron na akong merong need ko ng mag-work. Alam mo yun, di ba nababanggit ko naman. So nagkakaroon ako ng personal, personal. Di ko alam kung anxiety na yan nangyayari sa akin. Kasi I used to work since 16 years old. Nag-work na ako tas 12 years old. So, stopping me since 2020 tapos na pandemic, medyo nagkaroon ako ng anxiety and depression na rin talaga. Tapos ngayon parang things is na talaga nagre-require na sa akin to work. Medyo nagkakaroon ako ng adjustment. Parang nagkakaroon na ako ng na rin siguro depression and stress na rin itong nangyayari sa akin. And I'm dealing with the Lord na kaya nga sabi ko sa'yo, I need a sign. At binibigay naman ng Lord yung mga sa akin, may mga binibigay naman sa akin mga signs. Parang pa rin ako, nag-struggle ako how to move. Parang hindi ko talaga, hindi ako naka-pattern sa Pilipinas dahil until now, ang pattern ko is yung galaw ko is nasa ibang bansa pa rin. Parang hindi gumagana lahat ng techniques ko rin. So nagde-depress ako. Pero, nagpipray ako ng Lord, iayos mo yung ko kasi if I'm not okay, affected yung family. Kasi parang feeling housewife lang ako, pero, yung parang, lahat parang nagre-rely sila sa akin. Parang naging bored, parang feeling ko nabibigatan ako. But the Lord is always naman sa akin. Sabi ko, Lord, I trust the Lord din. Lagi na lang ako nananalangin. Minsan mo nang pinakita sa akin, yung mga ganitong struggle ko, alam ko meron kang plan for me. And I really need your prayer din. Siguro nga, isang part dito is nagagamit naman din ako ngayon sa church, no? Medyo nagiging backbone ng church. Na recently may mga bagay-bagay na hindi ko alam, calling sa Panginoon, but I just, kagaya last time na napag-share natin, yung discernment sa calling, paano yung pagkakatawag, siguro, hindi naman yan one time every time, even tinawag na tayo ng Lord, merong mga calling na, yung I pertaining calling na pinapagawa ang Lord, minsan sa akin na may lalapit na nangangailangan na, pastoral, may minsan, na ko yun, Lord, why me? Parang gano'n sabi ko, bakit ako? Minsan nang tanong ko sa Panginoon is gano'n, sabi ko, gano'n mo ba talaga pinagkakatiwalaan na na gagawin ko to, na hindi ako hihindi. Yung parang intas, parang nagkakaroon ako na masasabi kung ina-upgrade ng Lord yung pagiging yung gawain ko para sa Kanya. Though hindi ko purposely, minsan kasi decision natin yan na kailangan ko na mag-upgrade sa ministry ko. Minsan may ganun tayo, diba, na ikaw mismo nag-decision. Pero hindi, ang nangyayari sa akin, parang ang Lord din nagtutulak sa akin kasi parang medyo safe side ako. Alam mo yung, medyo safe side lang yung mga galawang ko. Sabi ko nga, Lord, if you really design me to this, I know may gagawin ka pa. May mga revelation lang sa akin recently, but I know the Lord is in control kasi hindi naman tayo na tumitigil lang sa gano'n nakakaisip. Nananalangin tayo inaano natin sa Panginoon yun. Hindi lang clear talaga pa sa mind. Hindi ako nakapag-isip ng maayos ngayon. Kaya hindi ko nakikita clearly lahat ng message. At I just hope na the Lord will guide me through people na, people like you guys, actually, yung sabi ko kasi medyo na-touch ako sa message kanina kasi it's aligning me somehow. Yung confusion ko, marami akong confusion lately, pero nagkakaroon ako ng unti-unti mga mga answered prayer sa akin, yung questioning ko sa Lord, ano ba to? So nagkakaroon ako ng mga confirmation from the Lord. So ayun. Parang si di ba? Parang si Noah. Parang hindi naman 'to nagme-make sense na na inuutusan mo ako, Panginoon. Hindi ko alam kung paano siya gagawin. Pero hindi naman din siya overnight, di ba? Parang yung kay Vicky kanina, pinagpipray niya yung mga anak niya. Kasi
yun yung pagkilos ng Panginoon eh. Yung pagkilos ng Panginoon, hindi rin naman siya overnight na mangyayari. Pag pinag-pray mo ngayon, ang sagot ay bukas na bukas agad. Yung mga anak natin naikinig ng salita ng Panginoon. Hinahayaan ng Panginoon na magkaroon tayo ng kabigatan talaga, like how God is moving in your life this time, Melay, na binibigyan kanya ng kabigatan para mas lalo pang manalangin kung talagang ito ba yung dinesign na calling para sa iyo ng Panginoon. Thank you, Melay, sa pag-share. Gusto ko yung tanong na to. Ito yung sasagutin ko mamaya. Pero bago yun, si Jobs muna, yung misis ko muna. Misis, mag-unmute ka naman. Tsaka gusto mag-open ng camera para makita ka nila. Babati muna ka kasi hindi ako nakabati kanina. So, good afternoon po sa lahat. Ako po si Jobs. Last time I checked, asawa niya po ako kahit nakalimutan niya yung edad ko. Ito na yung question para sa'yo, Nay. Can you share a time when you faced a challenge? Ito yung tanong kay Timothy. When you face a challenge and how your faith helped you through it. Kasi halos similar tayo ng journey pero para sa kaalaman din nila. Sige. Marami pero siguro i-share ko na lang yung kung paano tayo nakabalik. So, simula po pagkabata. Ako po yung bata na, yung typical na bata na lumaki sa Vacation Bible School, yung mga bata na tinuturuan ko pag Sunday School, ano pa ba? Tapos nung young people po, naging part po ako ng young people, no? So may mga times po na, may mga time po ako sa buhay ko na nagamit din naman po ako ni Lord nung kabataan ko, ano. Pero yung isa sa siguro pinakamatagal na struggle ko, unfortunately, naging struggle din po siya ni Brother Arcgel. Naging struggle po namin yun. For quite some time, feeling ko naghilahan kami pababa, if that makes sense, no? Nung tumungtong po kami ng college, unti-unti po kaming nawala sa gawain. Sa madaling salita, nakapag-backslide po kami. And I don't know kung na-share na po ito ni Arcgel before, pero nakabalik lang po kami ng church just last year lang po. Third quarter po last year. So, ayun. Yun kaya ko po sinabi na pinaka matagal kasi simula college, parang isang dekada mahigit kami na nawala po sa gawain. May mga times po na pupunta po kami sa church, pero next Sunday wala na naman sa service. May mga times, especially nung pandemic po, di ba, yun po, naging accessible po sa karamihan ng churches. Yung mga hindi pa po nagkakaroon ng online platform noon. Nung nagkaroon ng pandemic, na-utilize po ito ng churches, para gamitin po itong online platform para makaabot pa po ng mas maraming tao, para mas marami pong tao yung ma-share ng gospel. So, susulpot-sulpot lang po kami. Ayan. Tapos until last year, yung pinaka eye-opener po naming mag-asawa is yung anak po namin nagtanong. Sabi niya po, sino sabi niya, Eloy, who is Jesus? Sabi niya ganun. So kami pong mag-asawa, nagtinginan lang po kami. And then, si Arcgel po, nagsabi siya sa akin na balik tayo ng church. Sabi ko, saan? Meron ako, sabi ko, pwede tayong pumunta sa church namin, sa church ko noon. Tapos, ang una pa pong plano namin noon ay mag-church hopping. Di ba, meron pong bar hopping. Meron pong church hopping. So, yun po yung initial plan namin. Pero doon po siguro talaga kumikilos ang Panginoon, ano? Kasi itong
nung umattend, nag-start po kaming umattend ng church. First Sunday po na pag-attend namin. Sabi ni Argel, balik tayo next Sunday. Sabi ko, sure ka ba na dito? Ayaw mong mag-church hopping? Sabi niya, hindi, dito na lang. Dalhin natin si mama. Tapos, nadala rin po namin yung kapatid ko. Tapos, eventually po, naging attendee na rin po namin yung mama ni Argel. And then, fast forward, ako po ay na-rebaptize. Tapos, si Argel po kasi dati ay Pentecostal. Anyhow, regardless of the religion naman po. Ayun, na-baptize po siya doon na po sa church. So, naging member na po kami ng church na ito. What's good about it is, yung anak po namin, si Malaya, ay na-expose na po sa Sunday school, nakakapakinig na po siya ng salita. At a few months after namin mag-attend, wala pa po kaming 1 year noon, nakita po namin yung changes sa anak namin. Although, hindi naman po siya difficult kid. Mabait naman po siyang bata. Pero, yung wisdom niya po, mas nakita po namin na lumago. Yung wisdom and knowledge niya po, in God's word, nakita ko po na nakita po namin mag-asawa na unti-unti po nakapagtanim na po ng seed. Hindi lang po kaming mag-asawa, hindi lang po yung mga Sunday school teachers, hindi lang po yung pastor, kundi yun din pong mga taong nakapaligid sa amin. Natutulungan din po siya kami na lumago. And then fast forward po today, papuri po talaga sa Diyos, praise God, kasi nakapag-establish po kami ng ministry. Yun po yung sinasabi ni Argel kanina, na kung meron po kayong mga anak na hindi pa po teenagers, pwede nyo pong dalhin kapag po nagawi po kayo dito sa amin. Every Saturday po, 9 a.m. to 11 a.m. meron po kaming parang Bible study for the kids. Yun. So, purihin po si Lord kasi nagagamit niya po kami para makapagtanim po ng seed sa mga bata ng kanyang mga salita. Ano pa ba? Meron pa pong ibang ministry pa po sa church na kami po ay nagagamit. At what's good about it is kasama na po namin yung anak namin, and what's good about it is kasama rin po namin yung mga extended family po namin, at siguro yun na lang po yung patuloy pa rin po naming pananalangin na eventually po yung iba pa po naming mga relatives, sooner rather than later, makasama rin po namin sa pananambahan. Yung mga friends po namin, kayo po, yung that pong schoolmates si Argel, we're praying po. Hindi man po sa same church kung saan po kami dumadalawa, pero we're rest assured na kayo po ay part po ng aming panalangin na sana po makahanap rin po kayo ng church kung saan kayo po ay magagamit ni Lord at kayo po ay lalago. So yun lang po, papuri at pasasalamat po lahat kay Lord. Amen. Thank you, Sister Jobs. Ayun, ako na. My turn. James, gusto mo ba? Okay ka? May question ako sa'yo, sagutin mo na lang sa chat. Ito na lang siguro, Pastor James. Ito yung question kay Vicky. What are some specific prayer needs you have right now? Para masama na sa panalangin. Although, tatanungin ko rin ito mamaya bago tayo mag-end mamaya para isama na sa prayer request. Tunda ko lang muna kay Madam Jobs. Actually, nabanggit ko na ito before kay Arden. Diba? Ang church nag-start sa feeding program. Which is doon kayo nakafocus ngayon, di ba? Sa feeding program sa mga bata. Ang church, basically, dyan talaga nag-start. Nag-pioneer sa feeding program, at eventually, nag-ask yung parents bakit daw mga bata lang ang meron. Why not na magkaroon ng Bible study for parents?
And ngayon, by October, mag-celebrate ang church ng 13th year anniversary from Healing Program. Wow. So, yun. Bali, kaya yun yung comment, kaya hindi yung comment ko kanina yung message ko. Let's start. Why not, di ba? Talagang patuloy na kayo yung maging daluyan dyan sa Green Beach ng Panginoon. Yeah. Anyways, to answer your question, prayer. Ito, kakashare ko lang sa meeting meeting ng elders last Thursday. Yan, last Thursday. Baliktad kami ni Melanie. Si Melanie praying for a job. Sa akin naman, I'm praying for talaga, for na mag full time na. I mean, full time sa church, no? Church. Wow. Dahil recently may mga tawag dito, paano ko ba sabihin? May mga challenges na naharap ng church. And that time, nakapahinga ako. Okay, basically, gumagalaw lang ako sa church every Sunday. But during that time, and hanggang ngayon, ganun pa rin yung scenario. But ilan sa mga leaders na tinitrain natin ay medyo sa salitang kalye ay mga nag-iiyakan na dahil dun sa mga challenges na nahaharap ng church dahil si pastor ay working din. So, yun yung challenge sa akin ngayon na I think hinihingi ko pa rin information that sa Panginoon kung talaga mag-full time ako dahil ang church ay talaga financially hindi rin naman ganun hindi pa ganun talaga kaya mag-support. And sa bahay may pinakaharap din ng mga challenges. And medyo ayun nga, alam naman kay Melay, nag-message si Mama, but hindi ko in-encourage yun yung message ni Mama. Hindi ko in-encourage yun, but yun nga, napamessage niya si Mama kay Melay. Hindi ko na i-details. But yun yung situation ko ngayon na ay nasa battle ako ng prayer ngayon into full-time sa church or still mag-work pa rin ako. Dahil may mga ilang Bible studies, may mga ilang small group na medyo hindi nabibigyan ngayon ng pansin. And even Bible studies dahil nga na pareho kaming working pastor. So, sa akin, may inilalagay si Lord na sa puso ko na may mga ipinapakita sa akin na dapat gawin, which is ito ulit yung nangyari before, way back nung bago ako mag-Bible school. Kaya, sabi ko nga last time, parang ayoko talaga mag-pastor. But, may mga ipinakita sa akin si Lord, may mga leading na ipinakita sa akin ng Panginoon kung bakit ako nag-decide na mag-Bible school din. At the same time, sabi ko na nakaraan, gusto ko lang munang mag-aral. Gusto ko lang bumalik na school. Kaya ako nag-Bible school. But during that time, nung nandun na ako sa Bible school, maraming ipinakita sa akin si Lord kung bakit. Kasi nung time na yun, background lang din ulit, Christian education pa rin yung in-enroll ko. Hindi talaga ako nag-theology. Sa Bible school, ang in-enroll ko is Christian education. So, ano difference nun, James? Ng ano? Ng Christian education versus sa theology. Christian education basically is talaga siya for teachers. Okay. Teacher talaga siya, teacher. Ang Tas ang kaibahan lang theology? din, ang theology is naka-focus talaga siya for pastoral. Okay.
Palomina. Okay. So, yun. Yun yung nangyari doon. Na in-enroll ko is Christian education. So, but during that time, may alam ko na rin na may na tinatawag ako ng Panginoon. Pero dahil nga, nagkaladyo na tayo, okay, Christian education pa rin. Christian education ang aking in-enroll sa Bible school. But yun nga, sabi ko kanina, during that time, maraming ipinakita sa akin ng Panginoon kung bakit pagdating ng third year, nag-shift ako from education to theology. 2 years, no? Grabe na. Talagang, yun yung pinakita sa akin ng Panginoon. And ngayon, ay muling ibinabalik sa akin ng Panginoon yung mga bagay na yun dito sa church kung nasa saan ako. Kaya, yun talaga yung binabattle ko ngayon sa prayer. Kaya, mag-fulfill ako or magpatrabaho ko din. Amen. So, yun. Sige, isasama natin yun sa prayer. Actually, kahit hindi, maliban dito sa prayer natin session, outside yung mga kanya-kanya nating prayer activities, isama natin lahat yan. Salamat Pastor James sa pag-share ng ano ba yung question sa'yo, specific prayer needs that you have right now. Ayun, ako na, before we end, sasagutin ko yung sa part ko naman, yung how has God been working in your life recently. Malaking portion dun shinare ni Jobs, yung mga turning point na share ko rin during our first session, yung mga life testimonies natin. Pero siguro yung pinaka-recent, itong ginagawa natin na ang tawag dito, online gospel session is a burden for me to always pray dun sa mga kasama natin and always expand, kasi ang purpose nito hindi para i-highlight na marunong tayong gumawa ng event or activity. Ang purpose nito ay para i-share yung salita ng Panginoon sa mga hindi nakapag-share, nakakapakinig ng salita ng Panginoon. At the same time, palakasin yung mga kapatid, kasi based on experience, 'di ba, na madalas parang sa 80-20 rule, 80% of the time mahina tayo, hindi natin kaya ng parang hindi kaya ko 'to, malakas na akong Kristiyano. 80% of the time madalas yung decision making natin sablay kung walang guidance ng Panginoon. Kaya yung purpose nito ay dinesign to ng Panginoon para magkaroon tayo ng kabigatan sa isa't isa, dahil nararamdaman kong accountability ito para sa mga kabatchmate natin, slowly reaching out sa mga kaibigan, yung sa family, di ba? Kaya nga isa sa mga burden natin yung mga pamilya natin, and our anxiety to foresee the future, parang hindi tayo sure, di ba? Ito yung pagkilos siguro ng Panginoon sa buhay ko recently, that may accountability na gawin, kasi hindi naman natin ma-judge yung isa't isa na laging 100% yung commitment natin, kasi yung katawan natin laging distracted, di ba? Yung isip natin, yung puso natin, di ba? Kaya nga yung salita lang ng Panginoon, yung kahit worldly knowledge na matutunan natin outside, kahit pang internet-based knowledge na matutunan natin outside, vain yun kung ikukumpara sa natututunan natin sa Panginoon. Siguro on a 37-year-old guy na na-experience yung mga ganitong bagay so far, kasi alam ko yung 38 onwards pa may mga matutunan pa tayo along the way na iba sa mga natutunan natin at this age. Pero so far, yun yung pinapreserve natin, na yung habang malakas tayo, i-utilize natin yung strength natin to exhaust our effort para sa pabalik kung sino yung nagbigay ng knowledge and wisdom and strength, whatever resources na meron tayo, wealth, health, etc. Kaya ayun, sa bilang recap, na-share ko yung sa akin, yung recap natin, yung mga shinare ni Timothy kanina, halimbawa yung loss ng parents niya,
nakahanap siya ng comfort sa sa mga churchmate instead of the relatives. May mga similar scenarios tayo niyan hanggang ngayon, di ba? Kay Katrina naman, yung natutunan natin yung pagpapatawad niya sa magulang niya despite that twice pa lang silang nagkikita, iniwan sila nung mga bata pa sila, tapos unang nagkita sila malaki na siya, parang masasyak ako noon na ay may magulang pala ako, 'di ba? Hopefully hindi mangyari sa pamilya natin yon, and kung mangyari man yon, we don't know kung paano siya sinishape ng Panginoon, pero there's supposed to be a purpose kung bakit siya nangyayari. And masaya kami, Kat, na nangyari yun sa iyo na nakapagpatawad ka and na-meet mo yung parents mo. Sana magkaroon kayo ng constant na personal relationship sa Panginoon both. Tapos on Vicky, yung concern niya sa pamilya niya, sa mga anak niya, hindi naman siya overtime. Ito yung sasabihin ko, sana pala nakalimutan ko. Hindi naman siya overnight na na mangyayari na tipong nag-pray ako ngayon, bukas. Pero mangyari siya bukas, mabuti, maganda yun, di ba? Kasi positive naman eh. Pero kung ang ginawa ng Panginoon ay pinatagal, kasi ibig sabihin gusto niya maging constant tayo sa pananalangin natin. And that's how perfect the plan is ng Panginoon. Kailangan na natin unawain, di ba? And yung sa health ni Vicky and ng husband niya bilang mga provider para sa 3 anak nila, and also yung personal relationship nila sa Panginoon, 'di ba? And also kay Melanie, yung anxiety about the future, 'di ba? Yung siguro makaka-relate si Jobs sa'yo, Melanie. Kasi matagal ka nang tumigil magtrabaho. Si Jobs, last year lang tumigil. Pag may tanong si Jobs, ba tatanong niya sa'yo. Pero kung sakaling di ko alam kung anong iniisip mo ngayon, yung burden exactly about the future, about your concern na gusto mo na magtrabaho. Kung kaya naman ng finances mo, huwag ka na magtrabaho. No, actually, minsan yan yung mga reasoning ng mga husband. Pero I don't know, Jobs makaka-relate kasi daw talaga yan lalo sa naging nanay na bigla mong tinanggalan ng title. Kasi I don't know, hindi ko naman kilala si Jobs. Medyo kasi din talaga ako breadwinner, tapos alpha yung personality ko, tapos bigla mo ako pinagbahay. May depression talagang mangyayari. So nagpa-consult din naman ako, and people are saying na hindi naman extraordinary na nararamdaman ko. So talagang part yon ng isang mga nagiging nanay. At the same time, talagang hindi ako pambahay na nanay Ayun. Tapos bigla mo akong hinome base, parang may sa akin, may impact. So si Jules makaka-relate ka na So mas lalo nating ipag-pray yung mga ganyang struggle ng mga nanay. Siguro si Vicky, lalo na si Vicky, pag bigla mong pinatigil magtrabaho to, baka araw-araw umiiyak to, di ba? Pero hindi, kaya siguro binibigyan tayo ng lakas para proceed pa rin dun sa mga pangailangan natin na manalangin. And lastly, si James, di ba, yung struggle niya, baliktad naman, ito ayaw magtrabaho kasi yung calling ng Panginoon may kabigatan siya na mag-respond dun sa kailangan ng church nila. Sa pagtatapos, mag-pray tayo. Pwede bang James, hatiin natin yung prayer, tapos ako na lang magko-closing. Let's pray. Tapos tayo bilang may silent prayer tayo habang may nagpe-pray. Ipag-pray natin yung isa't isa, yung mga pangangailangan ng isa't isa na alala natin. So ayun, James, iwan ko sa'yo. Tunay Panginoon, na sa oras dito ay patuloy namin kinikilala ang inyong kadakilaan sa buhay ng bawat isa sa amin. Tunay Panginoon, na lahat Panginoon ng nangyayari sa aming mga buhay, mga nangyari, ay ito ay hindi aksidente o hindi basta-basta nangyari, Panginoon. Kundi lahat ng ito, Panginoon, ay meron kayong layunin sa buhay namin, Panginoon, personally. Kung paano kayo nakikipag-deal sa amin. Ang lahat ng ito ay mayroon
kayong gusto na matutunan namin at patuloy kami bumalik sa inyo. Na kung ano man, Panginoon, ang aming pangkasalukuyan pa ng mga pinag-aralan, ano man, Panginoon, ang aming mga binabattle personally sa mga sa mga spouse, Panginoon, na hindi nila ma-share, Panginoon, sa kanilang asawa. At alam niyo, Panginoon, kung ano ang kalalagayan ng puso ng bawat isa sa amin. And sa mga bagay na ito, ay alam namin na kayo ay kumikilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Madalas ko nga pong sabihin na kung bakit kami nandito pa sa mundo, o kung ano pa ang aming mga pinagkakamalaan, ay hindi pa kayo tapos sa pagsulat ng istorya sa buhay ng bawat isa sa amin. Kayo, Panginoon, yung istorya ng buhay namin ay patuloy pa ninyong binubuo, patuloy pa ninyong pinukumpleto, Panginoon, na maging ang mga buhay na yon, ang mga istoryang yon, ang kwentong yon, ang buhay namin sa mga nakalipas, pangkasalukuyan at sa mga darating, Panginoon, ay maaari namin ikwento sa mga taong makakaharap namin, sa mga tao, Panginoon, na dumadaan din sa kung ano, Panginoon, ng aming mga pinagdaanan. Ay kung paano kayo kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin, ang lahat ng ito, Panginoon, ay maaari namin, o hindi maaari, ito'y, Panginoon, ay maikukwento namin sa iba upang na sa ganoon, kami man din ay maging daluyan ng inyong pag-ibig, maging daluyan ng inyong pagmamahal sa kung sino man, Panginoon, ang nangangailangan ng inyong na maabot ng inyong pagmamahal, Panginoon, na maabot ng inyong makapangyarihang himala o pagkilos sa buhay ng bawat isa sa amin. And ito yung purpose nito, Panginoon, ng fellowship na ito, na hindi matapos sa kung paano kayo gumawa sa kung sino man sa amin dito, bagkus ay maibahagi namin, Panginoon, kung gaano kadakila, kung gaano makapangyarihan yung Diyos na kinikilala namin, Panginoon. Higit sa lahat, sa mga alumni, Panginoon, na aming ninanais na maabot, Panginoon, and na maranasan din nila kung paano kayo kumilos sa buhay nila, Panginoon, kung paano kayo kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin, kung paano kayo naging totoo sa buhay ng mag-asawang Kingo, Panginoon, na kung paano nyo ipinakita na kung sino kayo sa buhay nila, Panginoon. Na tunay, Panginoon, na hindi kayo tumigil sa pag-abot sa kanila. Na hindi kayo napagod, Panginoon, hindi napagod yung kanyang pag-ibig sa kanila upang sila, ito nga, Panginoon, yung testimony ng mag-asawa ay muli nilang nasumpungan ang inyong pag-ibig sa kanila. Sapagkat unang-una, na ibabalik nila ang pagmamahal nila sa inyo sa pamamagitan kung ano man, Panginoon, ang kanilang mga ginagawa, especially yung every Saturday morning, Panginoon, na kanilang ginagawa sa mga bata. Ito, Panginoon, ay hindi nila magagawa. Ito yung nagagawa nila dahil sa kanilang pagtugon na kung paano hindi napagod ang inyong pagmamahal para sa kanila, Panginoon. At ito ay sukli, Panginoon, ito ay pagbabalik ng pasasalamat, ng papuri sa inyo, Panginoon, na mag-asawang ito. Kaya I pray, Father, na kung ano man, Panginoon, pa ang vision na ibinibigay ninyo sa mag-asawang ito in the near future, Panginoon, I declare, Father, na patuloy ninyong samahan ang mag-asawang ito, Panginoon. And patuloy ninyong palawakin yung territory, Panginoon, na kanilang gagalawan, Panginoon, upang sa ganoon ay patuloy nilang maibahagi ang inyong pag-ibig, Panginoon, na kanilang naranasan sa inyo, na maibahagi nila sa mas marami pang kaluluwa, sa mas marami pang kabataan, Panginoon, na maaabot ng mag-asawang ito, Panginoon. Salamat sa kanilang mga puso, kasama ang kanilang anak, Panginoon. And Lord, salamat, Panginoon, sa provision na ibinibigay ninyo sa mag-asawang ito, O Diyos. Salamat, Panginoon, and for Vicky, again, salamat, Panginoon, sa surgery, sa matagumpay na surgery, Panginoon, na inyong iginawad kay Vicky. And Lord, kung ano man, Panginoon, pa ang kanilang nararamdaman, i-declare, Father, yung healing, Panginoon, na ay sa kanila, Panginoon, yung pagalingan na nagmumula sa inyo. Hindi lang para sa mag-asawang ito, sa kung sino pa man sa amin, Panginoon, o kung ano pa man na nararamdaman, we declare, Father, yung pagkilos ng inyong makapangyarihang kamay sa bawat isa sa amin. And patuloy niyong hipuin, Panginoon, kung ano man yung bahagi ng katawan na nakakaranas ng hindi maayos, Panginoon, ay ito'y patuloy ninyong hipuin, O Diyos. For Cathy, Panginoon,
Katrina, Panginoon, na nakapagbigay ng kapatawaran sa kanyang nanay. Yes. Salamat sapagkat kanyang na-experience una ang inyong pag-ibig at pagpapatawad sa kanya, kaya niya naibahagi, Panginoon, ng kapatawaran din para sa kanyang nanay. Tunay, Panginoon, na hindi madali sapagkat sa kung sino pa man, Panginoon, yung kanyang inaasahan na magkakalinga, na mag-iingat, na mag-aalaga at maggagabay, magtuturo, Panginoon, ay ito pa yung nag-iwan sa kanya. Pero ganun pa man, Panginoon, higit sa lahat, hindi niyo siya iniwan. Sapagkat kayo ang tatay namin sa langit na kailanman ay hindi nababago ang kanyang mga salita. Kung paano naging totoo ang inyong salita sa mga unang disipulo, sa mga unang apostol, sa mga prophets, Panginoon, ang inyong mga salita ay nagpapatuloy na totoo, na patuloy na nagiging buhay sa bawat isa sa amin. At katunayan ito, Panginoon, na kung paano kayo kumilos sa buhay ni Katrina, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa pagiging tatay niyo sa kanya, na sa pag-ibig niyo ng walang hanggan sa Katrina, Panginoon. Salamat sa pagiging provider. Salamat, Panginoon, sa guidance na sa ilang taon, Panginoon, na kanyang pangungulila ay sa kanyang biological parent, Panginoon. Salamat sapagkat kayo ang siyang patuloy na nagpuno nito, Panginoon. At ito ba, Panginoon, ang pag-ibig ninyo, ang pag-iingat ninyo, ang pagkalinga ninyo, ang talagang kinakailangan ng bawat isa sa akin. Kaya kung sino pa man, Panginoon, ang siyang patuloy nakakaranas ng kalungkutan, nakakaranas, Panginoon, na parang pakiramdam na ng bawat isa ay parang rejected, na we are alone, Panginoon, patuloy niyong iparamdam sa bawat isa sa amin na hindi kami nag-isa. Na kami ay may kasama, na meron kaming tatay sa langit na patuloy na ang kanyang mata ay hindi naalis ang pagtingin, ang paggabay sa bawat isa sa amin. Kaya maraming salamat, and even for Melanie, Panginoon, na anuman, Panginoon, yung inyong layunin sa buhay ng kapatid kong ito, na kaibigan kong ito, Panginoon. Yes. Patuloy niyong hindi pa man niya makita ngayon, but through, Panginoon, sa kung anuman, Panginoon, ang inyong nais ipagawa sa kanya, ay dalangin po, O Diyos, na ito'y kanyang masumpungan. Pangamagitan, Panginoon, ng mga elders, Panginoon, simbahan na nakapaligid sa kanya. And maybe, Panginoon, meron kang ibang nais na ipagawa sa kapatid namin ito, Panginoon. And dalangin namin na ito ay maging malinaw sa kanya. But bagamat, Panginoon, sabi nga last week sa preaching, madalas yung calling ninyo, hindi, kami kasi mga tao, ang gusto namin sigurado, na parang alam namin kung ano yung dapat namin gawin. Katulad ng illustration last week, Panginoon, si Noah, talagang talagang napaka-imposible na meron kayong ipinagawa sa kanya. Yes. Napaka-imposible sa inyong apostol, Panginoon, sa inyong lingkod. Napaka-imposible sapagkat that time wala namang lahat sila. Even yung lingkod nyo ito, hindi alam kung ano yung salitang ulan. Tapos pinagawa nyo ng bangka, para saan? At sabi pa, uulanin. At sabi, unang-una, sabi doon, wala namang ulan pa ng mga panahong yun sa kanilang, na wala pa silang ulan na nararanasan. But still, dahil sa kanyang pagsunod sa inyo, dahil sa kanyang pagmamahal sa inyo, sumunod siya. And maaari, Panginoon, ganito rin ang sitwasyon na pwede namin tignan sa testimony, Panginoon, or sa buhay ni Melanie, Panginoon. Yes. Kaya, Lord, kayo ang tanging nakakalam kung saan ninyo nais lumakad si Melanie. Kung anong path, Panginoon, ang nais ninyong lakaran niya, kung ano, Panginoon, yung will ninyo na kanyang sundan, Panginoon, at lakaran, Panginoon, upang nang sa ganoon ay patuloy na mga tugon sa inyong panawagan sa inyo. Yes. And whatever, Panginoon, na plans, Panginoon, ng puso ni Melanie, we declare, Father, na ito'y maging align Yes. kung ano yung purpose ninyo sa inyo. Sapagkat ang lahat, pwede namin gawin, Panginoon, pwede namin planuhin. Pero ang lahat ng katagumpayan ay kayo ang siya nagbibigay, Panginoon. Maaaring iba sa kagustuhan ni Melanie
ang mangyari sa buhay niya. But Lord, alam namin na ito ay naaayon sa inyong paggustuhan. Nais lang namin, Panginoon, ay patuloy na maging handa ang puso ng bawat isa sa amin sa kung ano pa ang nais ninyong ipagawa sa bawat isa sa amin. Yes. And Lord, for everyone, sa iba pa, Panginoon, for Norman, for Annie, Milfe, kung sino pa, Ruth, Panginoon, and even, Panginoon, yung mga classmates and friends namin, Panginoon, na hindi namin kasama ngayon. Ano man, Panginoon, ang kanilang ginagawa, kung saan man sila nandoon, Panginoon, dalangin namin na abutin ninyo sa itla ng inyong pag-iingat, Panginoon. Patuloy ng ingatan, ano man ang ginagawa ng kanilang mga kamay, dalangin namin, Panginoon, kung sila nasa trabaho, patuloy, Panginoon, na kayo ang maging ilawan at kayo ang siyang patuloy na magbigay ng wisdom sa bawat isa upang na sa ganun ay magampanan nila, Panginoon, kung ano ba yung task na meron sila sa mga oras nila. At po ang isang dalangin sa pangalan ni Jesus. Panginoon, maraming salamat ulit, Panginoon, sa hapon na ito, Panginoon, na binigyan mo kami ng pagkakataon upang sama-samang manalangin, Panginoon, kasama ng aming mga kaibigan at mga kapatid, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, in our ways of thinking, how we talk, sa aming nararamdaman ng aming mga puso, Panginoon, upang unawain ang inyong kalooban, Panginoon. Patawarin niyo kami sa anong mga kasalanan o sinabi at inisip, Panginoon, na hindi kalugod-lugod sa inyong harapan, Panginoon, sa pagpapatuloy ng aming pananalangin. We're also reaching out, Panginoon, sa platform na ito, Panginoon, na binigay mo sa amin bilang biyaya, Panginoon, na palakasin ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa pamamagitan lang ng inyong mga salita, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na sa pagpapatuloy, Panginoon, ang gawain na ito every Saturday afternoon, Panginoon, ikaw ang magbasbas, Panginoon, na parati mo kaming palalahanan, ang aming mga kaibigan, ang aming mga kamag-anak, ang aming mga kapatid sa pananampalataya, Panginoon, na in preparation, Panginoon, sa inyong pagbabalik, Panginoon, na parating palakasin ang aming mga sarili sa pananampalataya, Panginoon. I-remind ang aming mga sarili, Panginoon, sa kahalagahan ng pag-aaral ng inyong mga salita, pakikinig ng inyong mga salita, at pagbabalik ng papuri sa inyong dakila at makapangyarihang pangalan, Panginoon. Nawa ang mga bagay na ito, Panginoon, ay maging tool, Panginoon, upang ikaw ay papurihan, Panginoon, sa lahat ng aming mga ginagawa, Panginoon, sa aming mga trabaho, sa aming mga businesses, sa pag-aaral ng ilan sa amin, Panginoon, sa pag-aalaga ng kanilang mga anak, Panginoon, sa paghahanap buhay, Panginoon, sa paglilingkod sa inyong harapan, higit sa lahat, Panginoon. Gabayan mo ang bawat sa amin sa anumang mga kabigatan, Panginoon. Prayer request ng karamihan sa amin, Panginoon, from Timothy, Panginoon, sa kanyang paglilingkod sa inyong harapan, Panginoon, despite his loss ng kanyang mga magulang, Panginoon, na ito ang patuloy niyang nagiging struggle, Panginoon, sa patuloy niyang paglilid, Panginoon, sa mga soft lock, Panginoon, na binigay mo sa kanya, Panginoon, upang dalhin sa inyong harapan. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga kabigatan ni Pastor James, Panginoon, sa patuloy na paglilid, Panginoon, sa mga kaluluwa sa kanilang lugar, Panginoon. Ano man ang inyong design, Panginoon, ng kanyang buhay, Panginoon, sa inyong harapan, Panginoon, ito ay patuloy naming unawain niya, Panginoon, kung paano niya gagawin ito, Panginoon, sa patuloy niyang paglilingkod sa inyong harapan, Panginoon. Ganun din, Panginoon, kina Oka, Panginoon, at sa mga kapatid namin na wala dito ngayon, Panginoon, sina Norman, sina Ruth, and Annie, and the rest, Panginoon. Ano man mga struggle nila, Panginoon, sa personal nilang mga buhay, Panginoon, help them, Lord. Tulungan mo sila, Panginoon, unawain ang anumang mga kalituhan, Panginoon, kung anumang mga bagay ang humahadlang, Panginoon, sa kanilang pagdalo sa inyong mga gawain, Panginoon.
maliban dito, Panginoon, lalo na, Panginoon, sa araw ng linggo, Panginoon, i-prepare mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Sa mga naririto, si Melanie, si Jobs, si Vicky, si Kat, si Pastor James, Panginoon, at si Timothy, at inyo pong lingkod, Panginoon. Help us prepare ourselves, Panginoon, on expanding this relationship sa aming mga kaibigan, sa inyong harapan, Panginoon, na patuloy na gamitin ang kalakasan namin, Panginoon, upang ibahagi ang inyong mga salita, Panginoon. In our preparation for tomorrow's worship service, Panginoon, tulungan mo kami, dali na aming mga sarili, Panginoon, sa simbahan, Panginoon. Gawin mong dalisay ang aming mga puso sa aming intention to worship and serve you, Lord, na alisin mo, Panginoon, anumang diversion na ginagawa ng kaaway, Panginoon, upang malito kami sa mga bagay na nakapaligid sa mundong ito, Panginoon, sa mga bagay na patuloy na nagdadrive sa amin, Panginoon, away from your presence, Lord. At sa aming paghiwa-hiwalay, Panginoon, sa anumang gagawin na natitirang oras sa araw na ito, Panginoon, salamat, Panginoon, dahil sa mga bagay na ito ay natututo kami na patuloy na manalangin, Panginoon, at lalahanin ang isa't isa, Panginoon, during our personal time with you, Lord. At sa aming paghiwa-hiwalay, ingatan mo ang bawat sa amin, Panginoon, anumang sama ng panahon na nararanasan namin sa aming mga lugar. Ingatan mo ang bawat pamilya ng aming mga kapatid, Panginoon, ang kanilang mga anak, ang kanilang mga asawa, Panginoon, na anuman ang kanilang saan man sila nagtatrabaho, anuman ang kanilang ginagawa, Panginoon, na palati kang manguna, Panginoon, sa kanilang buhay at magliwanag ang kanilang buhay sa pamamagitan ng inyong mga salita, Panginoon, at ito ay bahagi sa aming mga trabaho, kaibigan, kabag-anak, Panginoon, at ang lahat ng ito ay aming binabalik sa inyong dakila at makapangyarihang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen.